Kaya mo ito tayo mabilis to? Oo! Mabilis. Wag na tayo pa. Sir, delivery po. Ano ba naman yan? Naglalaro kami. Gitara po galing JP. JB? Hindi pa nabubuksan yan ha. Anong gagawin? Grabe, brand new. Diretso dito. Back. Jazz. 1026. May ganyan pa. Sipo mo. Galing sa JB Music Audio Solution. Grabe naman yung mga customer. Pinadeliver ka agad dito. Hindi niya malang natugtog. Set up agad. Yun yung sinasabi ko na hindi porket brand new okay na. Ito siguro yung mga customer natin na to, may tiwala na. Alam nila, kahit brand new, kailangan ng setup. So, ito, binubuksan na natin. Naibubuksan ko lang to Ayan. So, ito, tayo yung nag-unbox, hindi yung may-ari. Nakakatawa, no? Ito pala yun, pag bibili ka, kompleto. Andito na yung mga pang setup na allen. Pang pigit mo ng truss rod, manual. Stickers. Grabe. Akin ba to? Mga sinasurprise mo ko, madam. Akin pala to, hindi sa customer, Ayan, Uy, mamaya, madam. Sinasurprise mo ko, akin pala to, Ayan. Bagong-bago. Wala na laman sa loob. Ito na yon. Ito yung literal na brand new. Ayan, Diba? Mga karton pa. So, safe na safe pala talaga. Tingnan natin baka may laman pa rito. Wala naman. Ano ba talaga? Akin ba to sa customer? Ano ba yan? Okay. So, made in Ensenada. Ensenada? Mexico ba yun? Ensenada, literal. Hindi ako nag-joke. Ang ganda, pula. Wow. Red burst. Yan brand new. So, literal na brand new. Check natin bakit kailangan setup din yung gitara. As in, eto may tag pa kompleto. So, pag ako bibili, check ko talaga yung mga tuners kung nagpa-function na maayos. Yan. Yung truss rod, syempre, check natin to. Yan, kung makikita natin yung action, ngayon, ito, nakita nyo yung action. Most of guitar player, hindi siya komportable gamitin. Unless, siguro mangilan-ngilan na mahilig sa mataas. Pero ito, medyo hindi siya tolerable sa normal playing. Kaya kailangan natin ng setup. Okay, pangalawa yung neck. Nakastock to na matagal sa warehouse, kung saan man. Ang laki ng relief. Ibig sabihin, naka-curve yung neck. Matic, adjust natin ang kanyang truss rod. So, check natin to ngayon. Okay, karamihan sa inyo na bumibili ng brand new, tago nyo yung mga Allen wrench, lalo na yung pang-adjust. Kasi hindi mo pwede gamitan ng ibang Allen to na nabibili lang sa hardware. Ito meron talagang proprietary Allen para sa mga Mexicong ganito. So, check ko muna yung rod kung nagpa-function. Kahit brand new minsan may mga factory defect. Kahit anong brand pa yan. So, pasok natin. Ayan. Kasi hindi pa siya talaga na-adjust. Ayan. Finger adjustment lang. Hindi mo kailangan ng muscle. Kahit na... Okay. Isang turn pa lang yon. Pangalawa. Pasok nyo talaga sa loob para maiwas yung loose thread. So, yung ginawa ko, 2 turns pa lang, clockwise, facing the rod, papunta dito. So, dalawang turn. Okay. Try ko pa isa para kailangan nakadiretso talaga yung andali. Yan. Last. Yan. Medyo may tension na siya. So, check ko dito. Yeah. Straight na ngayon. Kung makikita nyo, initial na turn pa lang natin sa truss rod, diretso na siya. Bumaba na yung relief ng neck. So, pwede na natin to
tanggalan ng string later, tapos i-level natin to super straight. Tapos saka na lang, after ma-level, sa final setup, doon tayo maglalagay ng relief. Tapos, adjust nut, relief ng neck, intonation. And kung mapansin nyo, pati yung mga pickup height na to. Ibigyan ko kayo ng basic setup sa pickup. Single coil is lower yung output than humbucker. Pero ito, tinan mo yung humbucker, high output na nga, nakataas pa. So, pag nag-change ka ng pickup position, malalayo yung volume niya. Parang yung microphone malapit sa bibig din malayo. So, ang mga single coil, dapat mas malapit ng konti sa string, middle. Then, yung humbucker setup na to, dapat mas malayo. So, tinutune natin by ear. And tuturo na lang din natin later kung paano yon. After natin ma-check yung tracerad, check na rin natin yung electronics. Kasi, usually, pag nagawa ito mga 1 year, 2 year, tsaka nadi-dispatch sa mga kung saan ibibenta. So, pwede ma-stock sa warehouse, init-lamig. Baka lang may sira. Pero, ito, check natin. Nasaksak na natin, no? Okay yung jack. Okay yung bridge pickup. Yan, sobrang lakas, oh. Neck. Diba, malayo yung tunog? Kasi dun sa layo ng pickup, ng neck and bridge. Oh. Diba, ang obvious ng tunog. Then, wala pa ako sa tono, diba? Anyway, pick up, ano lang naman yung check. Tone. Bridge. Tone. So, all goods, pati yung selector niya. Mamaya natin i-final yung heights and kung ano man. Abangan nyo po. Brand new, hindi pantay. Tingnan nyo, yung gitaran to brand new, pero may coating yung mismong frets. So nakaka-muffle ng tunog yan. Tatanggalin natin yan. Ayan, ito sa part na to, hindi siya pantay. Kung makikita nyo na tinamaan na ng kikil dito hanggang doon, pero may mga part na hindi tinamaan. Is magkakos ng buzzing yan. And natapos din ang fret leveling, tapos yung polishing ng neck. So install na natin and final setup. So install na natin yung neck. Ayan o, nakita niyo yung mga perma ng mga gumawa. Galing, no? So make sure pag naglagay kayo ng neck is
ano talaga, flat na flat yung neck and pocket para mas ma-improve yung sustain. Pag na-screw nyo na, i-manual nyo yung paghigpit. So, dapat manual yung paghigpit para at least sigurado na swak siya. So, bakit natin kailangan higpitan yung neck? Una, yung effect niyan sa sustain. And hindi siya mabilis mawala sa tono. Yan. Okay. So, gagamitin is 942 strings. Okay, paano malaman pag original yung strings? Alam naman natin sa JB binili to. So, orig siya. Yung D'Addario string, kasi karamihan ngayon nabibili online. Ito, pakita ko sa inyo. Yung core ng mga bass strings is kulay gold. Kita ba? Kita ba sa screen? Yan o, yung core. Kahit nickel tong labas, yung mismong core is gold. Yan. And syempre, pag in-unwound mo yung strings, diretso yan. Yan. Isa yan sa para ma-figure out mo kung original yung strings. Okay. So, pag nag-restring tulad ng Strat, yung pinakamalapit lagi sa nut, unahin nyo kabit. And para sa mga bago lang nanood dito sa page natin, make sure na, or please, paki-hit naman yung subscribe and share para dun sa mga hindi pa nakakaalam at least may mapulot sa atin. Okay, para sa mga bago lang dito sa page natin, paano kayo magputol ng strings? 4 finger from nut, yun ang sukat ko. Ayan o, atakin mo lang 4 finger, then add ka ng 1/2 inch kasi ipapasok mo like ito, naka vintage tuner. Ayan, minamarkahan ko siya, then pasok, ganun din, ganun lahat. Alam mo yung mag-iiba lang yung G. Okay, turo ko sa inyo. So ganun din, 4 finger plus 1/2 inch. Sa D, ganun din, 4 finger plus 1/2 inch. Bulol na. Sa G yung iba. Bakit kailangan na mas mahaba yung G? Kasi, lapit mo sir, walang string 3. So, kailangan ng string mo i-push pababa talaga. Kasi pag dito lang sa taas yan, magra-rattle. Sorry guys. Ako ginagawa ko, sige, ganito. 5 plus 1/2 inch. Nagdumidiretso kasi siya eh. So, kailangan natin yung, kasi since walang string 3 to, kailangan tumulak talaga siya bababa. And the rest is same. Same lang. Ulit. 4 finger, tapos 1/2 inch. Kasi may string 3. Ganun din. 4 finger plus 1/2 inch. Okay, papakita ko sa inyo yung G, bakit mas mahaba dapat. Okay, ito na. Ganyan. Yung 3 pairs is enough na para ma-push niya pababa yung string. See? Yan yung angle. Hindi kailangan na marami kasi nagkukos na siya ng mawawala sa tono. And last, high E. Then, bago tayo mag-adjust ng truss rod, tune muna natin siya para makuha natin yung tension ng neck pag naka-standard tuning. Or, alam ko, yeah, standard pala to, sorry.
Pakita ko sa inyo yung hindi pa nakasetup. Yung pinagkaiba ng tunog pag in-strum mo kaysa yung na-setup na. Ito yung walang load. Ibang-iba yan pag in-strum mo. Ito pala yung tunog. Parang medyo ano pa siya yung narinig nyo? Yan. Oh. So saksak natin. Ayan. Pag hindi pa naka-adjust yung truss rod, medyo yung mas maugong siya. Pero pag napihit na natin to, mayroong difference kasi yan. Proper tension sa rod, malaki yung pinagkaiba sa tunog niyan. May effect. May effect yung rod. Ito. Kung narinig nyo, sorry, wala lang sa tono. So, neck pick up pa rin yan. Hindi ko binago. Unlike tong kanina sa hindi ko lalagyan ng load, 0. Diba nagpa-bright? Kasi yung string nakakapalo na siya ng tama. Tagang pakulang pa eh. Tama yung tension ng rod dun sa tension ng strings. So, mag-iba pa ulit yan. Paano? Yung nut, mataas din yung nut eh. So, hindi rin nakaka-ring pa ng mabuti. Kasi nangyayari, pinipressure mo yung pagdiin. Pero kung nakaset up ng tama yung nut, mas relax yung kamay mo, mas maganda yung sustain. Okay, nut job. Dali, double check. Okay. Konti pa. Yung mga maliliit na detail na yan is malaki yung effect sa tunog and playing. So start natin yung first strings. So check dito, yan yung clearance. Konti pa. Then, tapos, itakbo mo lang siya na hindi mo pinupush pababa para lumuwag to ng konti yung ilalim and walang aligas-gas. Makakaslide yung string ng tama. Komportable. Yan. Gumagamit ako ng capo or capo. Tapos, yan. Kunin ko yung proper na height. Each strings, same tension. And may ano rin ako ng kanya-kanya, sabi ko nga kanya-kanyang style ng pag-setup. May iba depende rin sa kung sino nag-setup sa iyo. Pero ako may sarili din akong style kung saan magiging komportable na ako. Yun na yung ayan. So, tono ulit. Mamaya yung saktong check lang muna kung may mga choke. So wala. Kahit mga overbend.
So, atake mo yung string mo. Yan. Para yung, kasi kahit steel yan, umuunat yan. Pag komportable yung daliri mo, nakakaligato and pull off ka, at least tama na yon. So pag ganito, mas yung bass side, mas igpit lang ako ng konti kaysa sa treble side. Kasi yung tension, di ba? Meron pa rin, di ba? And hatak ulit para mag-position yung string ko dyan sa turns. And kung alam ba, hindi pa siya masyado nakapasok dito sa bridge mo, at least natutulak siya kung saan man. Tsaka nag-a-adjust yung strings eh. So better kung hatak-hatakin mo bago talaga yung tugtog mo or recording. Mas malinaw, no? Nakanek pa rin yan, no? Saka yung sustain, mas nagbabibrate yung string pag tama yung tension. Okay, next. Next natin is yung pickup height. Pickup height, bridge. Yung neck masyadong malapit-lapit pa. So pwede natin ibaba yun. Taas ng konti yung middle. Almost. Konti na lang. Pag nakuha mo yung sweet spot ng pickup mo, then yan na yun. Kasi pag masyado malapit yung pickup sa string, hihigupin niya rin yung vibration, di siya magsusustain. Same volume na. Kaysa yung kanina nung tinesting natin, di ba? Okay, ano yung last? Ano yung last? Sa setup, intonation. Okay? So, kunwari, ito na yung na-achieve ko na yung gusto kong height. Then, ito na yung time para sa intonation. Okay, low E. Press 12. Sharp. So, pag sharp, papunta doon, palabas. Anong effect pag hindi naka-intonate, nag-wave yung mga notes mo, lalo pag may kasabay mo yung banda. Konti na lang sharp niya. Or almost okay na. Ang layo ng travel ng saddle, oh. 'Di ba? From here papunta doon halos 5 mm. Yeah. Next A. So alam ko na yung kasunod kasi ilan libo pa naman na na-set up ko since day 1 eh. Alam ko na kung saan siya. So, double check ko na lang later. Yeah! Okay, wala sa tono yung low E. Konting-konti pa sa low E. Then, tono na natin. Final. So, anong benefit ng naka-intonated talaga? Pagkasabay mo yung piano or keyboard,
same kayo ng frequency. More or less, almost perfect na siya. Then, laruin mo na laruin, then double check ulit mamaya ng setup. Then, okay na yun. Ready to go. Ready na sa gig. And, playability wise, tapos din! Branded and super sarap na siya tugtugin. Na-adjust na natin yung pickup height. Natanggalan natin yung mga coatings sa kada frets. And action is very playable. Ayan na. So, kahit kami, happy kami. Na-intonate na rin siya. So, sa factory, hindi yan talaga na-intonate kahit US pa yan. Or Mexico. Or mas maganda pa double check nyo. Kasi minsan sa sobrang dami, baka nakaligtaan na. Or, diba? Anyway, happy kami sa result na ito. Ito na siya ngayon. Yung ring ng strings is tama na. And yung neck, hindi na nagumagalaw. Kaskasan, masarap na rin. Yung jump ng pick up to pick up niya tunog, almost same na siya yung ano na lang, yung tunog ng bridge, syempre. Yung tunog na single, same na yung level nila, pero nag-iiba lang yung quality ng neck and bridge, diba? Pero same ng volume. May bago kayong bili, punta lang kayo. O yun nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, uulitin ko, pakisubscribe and share din yung page namin. And makakatulong para makagawa pa tayo ng mga ganitong videos. Para sa mga pagguha na gusto mag DIY, at least may guide kayo kung paano nyo gawin. Salamat!